Pumunta ako sa isang sikat na bilihan ng mga bag. Hinarang ako ng gwardya, dahil daw sa ako ay hindi nababagay sa lugar na iyon. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang batayan, kung sino ang pwedeng pumasok at hindi sa store nila. Kasi sa pananamit mo pa lang ay alam ko na hindi mo kaya ang mga bilihin dito. Wika ng guard. Napaisip ako kung anong klase ba ang itsura ko. Naalala ko pala na wala naman sa isip ko ang mag-shopping, may dinaanan lang ako, kaya hindi ko na nagawang magpalit. Naka-shorts, t-shirt at crotch, nga lang ako, pero kung tutusin ay pwede naman, dahil hindi naman biro ang presyo ng mga suot ko. Yun nga lang simple lang siya. Sa makatuwid ayaw niya talaga ako papasukin. Naisip ko na kaibigan pala ng kuya ko ang manager ng store na ito, kaya sinabi ko na kilala ko ang manager, para lang makapasok ako dahil, hindi ko matanggap ang pangmamaliit niya sa akin. Malamang ay hindi lang ako ang gina nito ng guard na ito. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Tinuwanan niya lang ako, paano ang isang gaya mo ay kilala ng manager dito? Masyado ka naman yatang mataas ang lipad ineng. Pang-iinsulto pa ng gwardya. Wala ako nagawa, kundi ang tumayo sa isang sulok. At tinawagan ko ang kuya ko. Hindi nagtagal ay dumating si Mr. Robles, at nagulat siya kung bakit ako nakatayo doon. Sinabi ko na, ayaw ako papasukin ng gwardya, dahil hindi daw ako nararapat sa store na ito. Wala daw ako kakayahan na bumili ng mga klase ng bag dito. Sumbong ko sa manager. Nanlaki ang mata ng gwardya nang malaman nito na kinakausap ko ang manager nila. Yumuko ito at lumuhod sa akin, at nagmamakaawa na huwag ko na siya isumbong. Anong nangyayari dito, guard? Bakit ganoon ang mga trato mo sa mga customer? Kaya pala nagtataka ako kung bakit bumaba ang sales ng store na ito. Hindi naman sa pangmamaliit ano. Kung tutusin ay wala kang karapatan na manghusga ng kapwa mo. Kung ako sa iyo, kung gusto mo umangat sa iyong buhay ay kailangan mo makisama sa mga tao. Hindi lahat ng panlabas na anyo ay totoo. Pasensya na po sir, tingnan mo naman kasi ang suot niya. Mukhang sa palengke lang ang lakad niya. Inaalala ko lang naman ang mga paninda sa loob, baka madumihan. Wika pa ng guard. Ano, alam mo ba ang sinasabi mo? Baka hindi mo nakikilala ang babaeng ito. Kapatid lang naman siya ng isa sa mga kasosyo ng tindahan na ito. Dahil kaibigan ko ang kuya niya. Ako ang kinuha na manager dito. Galit na sabi ng manager. Magpalit ka na ng uniform at makakaalis ka na. Ipapaban kita sa lahat ng agency para hindi ka na makapanghamak pa ng ibang tao, at nang maranasan mo din kung paano hamakin. Kaya mula noon, kapag namimili ako sa store na iyon, walang naninita sa akin kahit ano pa ang suot ko. Aral. Minsan nakakadaya talaga ang panlabas na anyo. Yung tipong ang ganda-ganda ng itsura, pero hindi pala quality. Meron din naman na simple lang, pero ito pala ay quality. Mula ito sa pinapanood ko na si drama.